Di po talaga ako, nakatingin sa panlabas na itsura. Makapal yung mukha ko because I did my part as a screen partner. Ginalingan ko yung trabaho ko. Lumago yung promotions mo at mas umingay pa yung YouTube mo. So, tas lang tayo. Ka na ba sa kanya? Sure. Okay, and sure ka na ba sa kanya? Hindi. Hindi. Okay, you can pop his balloon. Bakit open up yung balloon niya? Gusto ko na matangkad. Oh, so sa height. Pero other than that, type mo ba sana siya? Hindi. Well, pinanood mo itong video na ito dahil gusto mo magka-girlfriend kasi ayon sa Blackpill at siyensya, ang tao kapag binata o dalaga nakaranas ng puberty. Nagsimula ito makaranas ng pagkagusto sa opposite gender. Huwag ka magpakahipokrito, lahat tayo nagkakagusto. Kahit ako din mismo inaamin ko na nagkakagusto din ako sa babae. Kasi tao ako kagaya mo. Wala akong pake na kahit sabihin mo pa na asexual ka, sabihin mo hindi ka nagkakagusto. Kasi naniniwala ako lahat ng tao may kahalayan. Maliban na mawala ang iyong sexual organ, kaya wala kang nasang magkagusto. Di ako naniniwala na si Jaden Animation ay romantic kasi siya mismo pinapag-usapan nila sila ang kahalayan sa drawing livestream. Naniniwala ako na nagkakagusto din si Jaden Animation. Di niya lang alam na ganun ang pakiramdam. Di niya lang ma-express dahil sa kanyang mental health. Kaya kayo na mga audience ko, naniniwala ako na lahat kayo normal. Parte na ng tao talaga ang pagkagusto ang babae at lalaki. Kung bata ka pa at wala pa sa wastong edad, ang video na ito ay hindi para sa iyo. Manood ka muna ng mga blue pill normie content tulad ni PewDiePie, Mr. Beast, o Skibidi, anumang gusto mo. I-enjoy mo muna ang araw ng iyong kabataan kasi sa aming mga binata, nasa wastong edad na kami para maghanda sa pag-aasawa. At alam kong mahirap ang buhay ng pag-aasawa at di ka na magiging bata pa. Patanda tayo ng patanda. Kung nasa 21 ka na, nasa debut, bachelor age ka, I recommend na balikan mo itong video na ito. Huwag kang magpapakita sa video na ito kung wala ka pa sa 21. Balikan mo lang ito kung nasa 21 ka na, okay? Anyway, itong series na ito ay competition ng TikTok, YouTube Shorts, or Facebook Reels. Kung pinapanood mo ito sa long form tulad ng 1 hour video na ito, marahil tapos ko ng series. Mapapanood mo ang full series sa YouTube channel ko, Parkoter, pa-subscribe na lang. Itong series na ito ay mapapanood mo ito sa TikTok, Parkoter, fa-follow na lang. Itong series na ito ay tatalakayin ko ang basic fundamentals kung paano magkaroon ng mga girlfriend, mga black pill beliefs, at ang mga tamang mindset at handsome man's game. Ini-expect ko na panoorin mo itong video na ito after looks maxing. Nare-recommend ko na mag-looks maxing ka muna, magpapogi bago maghanap ng girlfriend kasi di mo maiintindihan at di mo ma-apply ang mga sinabi ko sa video na ito kung di ka pa pogi. Actually, mararanasan mo ito kapag pogi ka na, I will guarantee it. Well, itong series na ito kung paano magka-girlfriend, and without further ado, let's begin. Bago ka maghanap ng girlfriend, kailangan mag-looks max o magpapogi ka muna. Let me explain. Sa panahon natin ngayon na mga babae na kasing edad natin bilang Gen Z, ang mga babae na Gen Z ay nakaprogram na nasign na ang poging lalaki sa pamamagitan ng mga pambabaeng media tulad ng Disney Princess sa panahon ng 1999 hanggang 2010. Simula kay Cinderella hanggang sa Tangled. Ang mga main romantic interest ng mga babaeng bida ay poging-pogi talaga tulad ni Prince Charming hanggang kay Flint Rider. Ang mga artist na nag-design ng ganong kapoging character para maging appealing sa mga babaeng bata. Kaya nung nagdalaga sila, still pinapag-usapan pa rin nila ng mga babae ang brainstorm sila ng sino ang paborito nilang Disney princess at pinakapoging prinsipe. Ang problema ang mga babae ngayon sa panahon nating Gen Z ay may princess mentality. Yung magpapaganda ka lang at maghihintay ng poging prinsipe para ligawan sila para iligtas sila sa kahirapan at maging happily ever after. At hindi ko nilalahat na lahat ng babae ganito. Kasi may mga babaeng mature din naman na aware sa ganitong realidad. At ito ang realidad na dapat malaman ng mga babaeng Gen Z para maging mature sila. At ito ang realidad ay nasa realidad tayong buhay at ang buhay mahirap at di ka mabubuhay ng parang prinsesa. Kailangan mo magtrabaho at i-deal ang mga problema pinansyal.
At kung babae ka, sa tingin mo darating ang poging prinsipe at mayaman para iligtas ka sa kahirapan, ay ang realidad kaunti lang mga lalaking pogi, halos pangit sila lahat, magmasid ka lang sa paligid. At may makikita ka namang lalaking mayaman na maaring magkagusto sa'yo, kaso pangit, di ka makakita ng pogi at mayaman at the same time. Ang looksmaxing nakarating na sa Pilipinas na pwede rin itong maging bad news sa mga babaeng nasa 30 na edad. Kasi too late na para sa mga babaeng ngayon na makakita ng poging naglo-looksmax. Kasi ang looksmaxing naging mainstream na sobrang huli na para sa mga lalaki. Kaya walang choice sa mga babaeng nasa 30 kaya nag-aasawa sila ng sub 5 or normie. Ang mga lalaki ay nagka-catch up lang sa looksmaxing para magpapogi, na isang good news sa mga teenager na babae kasi makita sila ng pogi sa darating na 5 years or 7 years later. Kasi ang looksmaxing umaabot ng taon para mabago ang mukha ng lalaki para maging pogi. Ang pagpapopogi ng lalaki ay nakadepende sa epigenetic factors. Di tulad ng babae na mag-makeup lang maganda na. Kahit pangit ang babae, merong nagkakagusto. Pero mas mahirap magpapogi sa lalaki kaysa maganda. Kasi ang attractiveness ng lalaki ay about overall health na mahirap at consistency na dapat na pag-aalaga sa sarili. Kahit hindi gwapo, kahit hindi matalino, basta't siya'y may puso, siya pa rin ay gugustuhin ko. Kahit hindi gwapo, Salamat sa mga kahit supporters mali. ko. Nga pala, ipapakilala ko sa inyo ang crush ko, si Chico Lakowski. Well, bakit kailangan mo magpapogi o mag-looksmax para ipanalo mo ang crush mo? Well, let me explain. Una sa lahat, huwag kang maniniwala na si Wamos ay nakapag-asawa na maganda kahit pangit siya. Di ikaw si Wamos, mayaman si Wamos, ikaw mahirap lang. Si Wamos ay mamas game pa sa'yo, ikaw torpe lang kaya wala kang game. Speaking of game o laro ay parang ganito. Kailangan may diskarte ka para may panalo mo ang babae kahit pangit ka. So kahit pangit ka, mauto mo ang babae kung may highest diskarte ka para may panalo mo. Well, ine-expect ko na ang lahat ng viewers ko ay hindi sikat at mahirap at torpe sa babae kaya ine-expect ko na ang game ay hinding-hindi gagana sa kanila. Huwag kang magko-compare kay Wamos kasi comparison is a tip of joy. Kasi talong-talo talaga ako kay Wamos dahil sa kanyang game. Kasi ako, kailangan ko mag-looks max para magka-girlfriend na maganda o mid lang na babae o pangit o basta mapayat lang okay na sa akin. Wala akong pili. Dahil nga kino-considered ko na ako ay looks maxer, nakapokus na ako sa mga bagay na may control ako at nakadepende ang mga looks maxer sa mga taong nakaperceive and privilege and lovable trait ng looks maxer. Ang mga looks maxer naniniwala na kung pogi ka, kung in-approach mo ang babae lalong mag improve. Kung pogi ka, ang confident mo ay lalong mag improve. Kasi ang mga pangit ay may social anxiety, nakaranas sa kanilang buhay ng negative reinforcement na nangahulugan, lagi silang nagbubuli, kaya may social anxiety. Sa kalagayan ko, dati din naman akong pangit, kaya ako may social anxiety. Kaya ang game ay hinding-hindi gagana sa akin, na isang bagay na makokontrol ko lang ay sa pamagitan ng looks maxing. So nag-looks max ako from sub 5 to high tier normie at hanggang ngayon nag-looks maxing pa rin ako. Ang looks maxing makakatulong sa iyo para mabago ng mga tao ang expression nila sa iyo. Ang masakit, ang tao, uulitin ko, ang tao ay hinahatulan ka based on your appearance. May tinatawag tayo na halo effect. Kung pogi ka, tingin nila sa iyo ay confident, professional, and charismatic. Kung ikaw ay pangit, ang tawag horn effect. Ang tingin nila sa iyo kung ang ng tao ay mayabang kung umakto kang confident, mamaliitin ka kung umakto kang professional, at creepy ka kung umakto kang charismatic. Ang tao ang titingin sa'yo kaya may halo effect and horn effect. Kung pangit man ako, ang pag-asa ko, ang Diyos naman ay tumitingin sa puso kaya nagsusumikap akong maging mabuting tao. Actually, kaya ako naglulukso nga kasi pwede naman akong maging pogi at mabait at the same time. Ang brutal na realidad na kung pangit ka, hindi sinasabi ng babae ang totoo kung pangit ka ba o pogi. Actually, pinakita kong dati kong picture na pangit ako at ang picture ko ngayon na pogi. Sinabi ng kaibigan kong babae na parehas pogi ako dati at ngayon. Ang masakit, din niya sinasabi ang totoo. Ito talaga ang itsura ko ng high school. Talagang alam na alam kong pangit ako, maniwala ka. Dahil nga ayaw niya masaktan ang feeling ko, sinabi niyang pogi ako kahit pangit naman talaga ako dati.
Parang ganito ang senaryo kung bibigyan ko ng halimbawa. Ako ay artist at alam kong pangit ang art ko. So nagpahusga ako sa kaibigan kong kapwa artist. Kaso dahil nga pangit ang art ko, di sinabi ng kaibigan ko na marami ka pa akong dapat ma-improve sa art ko. Sinabi niya na maganda ang art ko para hindi ako masaktan. Kaso sumali ako sa art contest at napahiya sa badla dahil pangit ang art ko. Lalo lang akong nasaktan. Ang lesson dito ay honesty is more important than white lies just not to hurt your feelings. Mas gugustuhin ko pa na maging honest ka sa akin, masakit man, pero panandalian lang kaysa magsinungaling ka sa akin na pogi ako, eh pangit naman talaga. Lalo lang ako masasaktan sa pangmatagalan sa maling paniniwala. Nang nadiskubre ko ang black pill 9 months ago, nalaman ko ng babae ay hindi sila honest talaga. Lagi nila sasabihin na pogi ka kahit di naman talaga. Ang masakit, di sasabihin sa'yo ng babae kaya ka ni-reject kasi pangit ka. Pero yun talaga ang totoo. Ayaw nila sabihin para hindi ka masaktan. Ang mga babae kasi biologically speaking ay mas marupok kaysa sa lalaki. Mas torpe ang babae kaysa sa lalaki. Mas takot ang babae na masaktan ang iba dahil mahina ang kanilang emotional state. Mas madali silang makonsensya kaysa sa ating mga lalaki. Kung babae kang nanonood, alam kong nararamdaman mo ito, ayaw mo lang sabihin kasi ayaw mo lang kami mag-alala. Actually, di ako galit sa babae na reject ako kasi pangit ako, kasi nung ni-reject ako ng crush ko, lagi ako nag-overthink at nag-research na ano ba talaga ang reason. Kaya nag-recommend ang YouTube na mapanood ko ang Friendzone Normie versus PSL God. Relate na relate ako kasi kasama ako sa mga pangit na reject ng babae at ang mga pogi di nire-reject. At di ako galit bro sa mga babae, instinct lang talaga nila na nasain ng pogi para maging healthy ang lahi ng tao. Kahit di nila sabihin ng totoo, kung pangit man ako, at least alam ko na kailangan ko magpapogi para magustuhan ng babae na crush ko, para maging kalugod-lugod ako sa babae. Oo, mahirap palugurin ng babae, kailangan pogi ka kasi ang tao tumitingin sa muka, ang Diyos tumitingin sa puso. Kaya ang mabuti mong puso ang mahalaga kaysa sa muka. Thing that will make a man more self-conscious than being rejected. And why? Because why is he rejected? Well, obviously, Mother Nature, in the guise of that particular woman, has said, you're not so bad for a friend, but there's no reason that your genetic material should propagate itself into the future. Paano mo malalaman na ikaw ay pogi pagkatapos mo mag-looks maxing? Well, hanggang kailan mo malalaman gaano katagal ka magiging pogi based on my research, short term ng looks maxing aabot ng weeks to months magkakaroon ng improvement sa skin. Sa medium term, aabot ng months to years kung consistent ka mag-looks maxing, mag-improve ang facial symmetry mo, reduce inflammation, ibig sabihin wala ka masyadong tigyawat at mag-improve ang bone structure mo. Ibig sabihin magkakaroon ng sharp jawline at sa long term tuluyan na talaga mababago ang mukha mo dahil sa epigenetic. Well, ipakita ko na sa inyo ang progress ko ng looks maxing journey ko. Kayo na mag-comment anong rate mo sa akin kung low tier normie, mid tier normie, or high tier normie. Alam ko na sa normie category ko kasi di pa naman clear ang skin ko at ako ay may asymmetrical face, di pantay ang mata ko. Actually, kung tingin mo na sub 5 ako, okay lang, malaya ka naman mag-comment below at naglo-looks max ako 9 months ago kaya nasa midterm pa lang ako. Well, sa madaling salita, ang looks maxing ay umaabot ng years para maging pogi ka according sa epigenetics sa research ko. Huwag kang magmamadali na maging pogi kasi kung minadali mo, lalo ka lang papangit. Everything takes process and time. Huwag kang magalala, maging pogi ka din. I will guarantee that kung consistent mo gagawin ng looks maxing routine. Isa pa na kung paano mo malaman na pogi ka ay well kakasabi ko lang ay sa pamagitan ng consistent kang naglo-looks maxing. Ito ang sign na pogi ka. Take pictures everyday to track your progress. Gaya ng ginagawa ko na lagi akong nagpipicture araw-araw at pinopost ko sa FB ko para malaman ko ang progress. Pangalawa, malalaman mo na pogi ka ay sa pamagitan kung paano ang trato sa'yo ng tao, especially ang mga babae na mag-react sa'yo. Kung nakangiti sila at kinakausap ka at may positive reinforcement ang trato nila sa'yo, babay sila, ibig sabihin ang gumana ang looks maxing routine mo, pogi ka na. Pangatlo, para malaman mo na pogi ka ay nakakatanggap ka ng S-tier choosing signals sa mga babae. Sa madaling salita, nagpaparamdam ang mga babae na gusto kanya. Kaya dapat alam mo ang tamang pakiramdam mo na may gusto sa iyo ang babae. Isa sa S-tier choosing signals na may 90% accuracy ay tingin ng tingin sa iyo ang babae. Lagi kang tinititigan kahit na manotice mo na tinitingin siya sa iyo, lalo na kung nakangiti siyang tumitingin sa iyo, sign niya na pogi ka bro, ayon sa aking research.
So, marahil gusto niyo malaman kung naranasan ko ba ito? Well, dahil nga nasa normie category ako, may mixed reaction sa akin ng mga babae. Yung iba gusto ako, yung iba hindi ako gusto. Just imagine na patuloy lang ako mag-looks maxing, maging 7 or 8 sa looks scale. Marahil madami na sanang babae nagkagusto sa akin. Kaya pala I rate myself as normie, 5, 6 high tier normie. Ang goal ko, maging Chad Light 7. Lagi ko nang sinasabi sa inyo na mag-looks maxing kayo, magpapogi para magustuhan ng crush mo. Pero ito ang problema na na-encounter ko. Di lahat kayang mag-looks maxing at di ko may hikayat na ang lahat ng nanonood sa akin na mag-looks max. Kasi ganito, makinig ka ng mabuti. May mga tao kasi na hindi nila kayang baguhin ang sarili nila dahil malala na ang kanilang sitwasyon sa health. Parang ganito, may papakita ako sa inyo example. Ang papel ang iyong katawan. At itong lapis ay nagpapadamage sa iyong katawan. At ang pambura ay paraan para malinis ang damage sa pamagitan ng looks maxing. Hanggat mabubura mo ang damage, makaka-looks max ka para maging pogi ka. Hindi ka kung di ka nagka-looks max, mapapabayaan mo ang iyong sarili at magkakaroon ng permanent damage sa iyong looks at health. Parang yung dumi ng lapis na hindi mo na mabubura sa kapal. Inaamin ko na nangyari din ito sa akin. Pinanganak akong pogi at malusog at makinis ang balat tulad ng picture ko dati at nung naging teenager ako, ang dami ng damage sa katawan ko kaya ako pangit. Inaamin ko dati din akong addict sa panonood ng mahalay at paglalaro ng games tulad ng League of Legends at Clash of Clans. Di naman ako umiinom ng alak at sigarilyo pero ako ay laging puyat at kumakain ng junk kaya ako pangit. Sa pamamagitan ng looks maxing, mare-restore ko ang dati kong pagkapogi noong bata pa ako. Dahil sa epigenetic, mababago mo ang genes mo at mare-restore mo ang dati mong trait or mababago mo ang trait dahil sa healthy living at positive habits. Kung ikaw ay naglo-looks maxing, matuturuan ka nito na mahalin mo ang sarili mo at kung mahal mo ang sarili mo, wala kang suicidal tendency o gagawa ng nakakasira sa katawan. Ang nakakasira sa katawan ay manonood ka ng mahalay, maniwala ka. Itong na-research ko, ang mga taong na-expose sa panonood ng mahalay at addict dito ay luminit ang utak. Nagiging bobo, sa madaling salita may brain rot ang mga nanonood ng mahalay. Ganon din ang sobrang paglalaro ng games. Nung naanib ako sa tulong ng Diyos, mabago ko ang sarili ko sa relihiyon ng MCGI, Members Church of God International sa pangunguna ni Brother Eli noon at ngayon sa kapatid na Daniel na ang nangangasiwa. May mga pag-aaral na attracted people are religious dahil sa salita ng Diyos sa Biblia ay nagtuturo na huwag kang mangalunya, huwag kang inom ng nakakalsing na alak, kakain ka ng gulay at prutas at iinom ka ng tubig at hindi alak at karne. Ibigin mo ang iyong kapwa, huwag kang magtatanim masama ng loob kasi kung masama ang loob mo, nagpapasakit sa tao. May pag-aaral kasi na how matter you exercise and eat healthy, kung meron kang galit, maapektuhan ng health mo, magkakasakit ka. At kung sakitin ka, papangit ka. Kaya ang Diyos ay nagtuturo din na ikabubuti natin. Looks maxing starts on your parent. Alam ko, masakit nung sinabi ko ito bilang black pill creator. Pero sandali, hear me out, tapusin mo muna itong video na ito, makinig kang mabuti. Meron akong importanteng information na kailangan mong malaman. So, lumikha ang Diyos ng lalaki at babae para magkaroon ng process of procreation. Ikaw ay may XY chromosome. Ang X sa mama mo na mana sa DNA trait mo. At ang Y ay galing sa papa mo. May pagkakataon na pwede mong maging kamukha ang mama mo or papa mo or mag-mix ang itsura ng magulang mo na mana mo ang mata ng nanay mo or tangkad sa papa mo and so on. It's possible na pinanganak kang may already blessed genetics dahil sa iyong magulang. So dito magkakaroon ng epigenetic changes during developmental mo noong bata ka pa hanggang sa kasalukuyang pinapanood mo ang video na ito. May posibilidad na chance na mawala mo ang blessed good genetics mo galing sa iyong magulang or mapanatili mo ang blessed genetics ng iyong magulang. Kailangan tumingin sa childhood past mo kung pinanganak kang pogi. Kung pangit ka ngayon, may chance pa yan na mag-looks max ka sa iyong genetic potential back to your origin. Ang katawan natin ay nababago depende sa ating environment, kinakain, exercise tulad ng paglalaro, and how your parents treat you noong nasa sinapupunan ka pa lang. Di yan always sa good genetics na iyong magulang. May part din ang genetics nila.
ang malaking chances na maging pogi o pangit ang anak ay based sa pagmamahalan ng mag-asawa. Para maunawaan mo, bago ka mangligaw, kailangan mahal mo. Siya lang ang iibigin mo, walang iba. Aalagaan mo ang anak nyo. Ito ang process ng procreation bilang tao. Di tayo katulad ng mga hayop na pwedeng mag-iba-iba ng asawa at ang anak ay kung pinanganak ay magiging dependent tulad ng pawikan na mapisa mapunta na lang sa dagat para mabuhay mag-isa. Ang realidad ay iba tayo mga tao. Kailangan ng tao ng magulang para mabuhay, para lumaking lumusog sa paraan ng epigenetics changes. Ito ang example. Ikaw ito, nakatayo na may dalawang paa at ang mga paa mo ay magulang mo. Kung nawala ang isa mong paa, ang magulang mo, isa na lang ang paraan para mabuhay ka. May possibility na mahirapan ang pagpapalaki sa'yo kaya ka pangit kasi hiwalay ang magulang mo. Ito ang DNA mo. Sa end ng chromosome mo matatagpuan mo ang telomere. Sa end ng telomere mo ay mapupudpud ito at magkakaroon ka ng sakit. Tatanda ang itsura mo kahit bata ka pa kaya ka pangit. Impluwensyado ito kung maghiwalay ang mag-asawa. Magkakaroon ng kapintasan ng anak. Kaya bago ka mag-asawa, kailangan mahal mo. Wala kang bisyo at handa ka pinansyal para di kayo mag-away ng asawa mo at di kayo maghiwalay. Aalagaan mo ng mabuti ang anak mo para lumaking pogi ang anak mo. Naniniwala ako na looks maxing starts on your parents, parehas pogi at magandang magulang mo at mahal ka ng magulang mo kaya ka inaalagaan ng mabuti. Kaya di ka sakitin, pinapakain ka ng gulay, pinapalaro ng sports kaya ka pogi ng lumaki. Agree din ako sa sinasabi nilang it's all about genetics. Pero naniniwala din ako na looks maxing also start in yourself. Kasi merong mga bata na gumagawa ng sarili nilang ikasisira sa katawan. Sila mismo ang sumisira sa sarili nilang katawan kahit pogi pa at magandang magulang mo at inaalagaan ka nila kaya ka pangit. Teka, sandali lang. Baka ikaw mismo ang may problema. Ganito rin ang nangyari sa akin noong bata pa ako. Ayaw ko talaga kumain ng gulay. Umiyak ako pag pinersa ako ng magulang ko na kumain ng gulay. Kaya nung naging teenager ako, pangit ako. Naalala ko pa dati na pinag-alaran sa kinder ang Go, Grow, and Glow Foods. Tinuro ng teacher namin na kumain ka ng Glow Foods, gulay para mag-glow ang skin mo. Dahil nga batang pasaway ako, ayoko kumain ng gulay kaya may bad skin ako, ng teenager ako, kaya ang dami kong tigyawat. Kaya ka pinapakain ng gulay na magulang mo para sa ikabubuti mo para gumanda ang kutis mo. Kaso pasaway ako kaya ako pangit. Isa pa, palagi akong pinapagalitan ng magulang ko na wag mag-computer, maglaro ng games. Kaya di ko naranasan maglaro ng Dota at Counter-Strike nung usong computer shop noong 2007 hanggang 2015. Kasi ayaw ako paglaruin ng magulang ko, baka maging addict daw ako. Yun nga, dahil pasaway ako noong 2017 na addict ako sa paglalaro ng League of Legends, palagi nilang pinapagalitan sa paglaro ng computer bago umuwi ng bahay pagkatapos ng school. Kaya ako pangit nung teenager ako. Na-addict din ako sa paglalaro ng Clash of Clans, puro daw ako cellphone. Kaya palagi akong pinapagalitan ng magulang ko. Na-addict ako dito. Yun nga, kaya ako pinapagalitan ng magulang ko para pala yun sa ikabubuti ko. Pero di lang ako nakikinig kaya ako pangit. Kaya wag mo isisi sa magulang mo kaya ka pangit dahil namana mo ang kanilang genes. Kahit maganda pa ang genes ng magulang mo, lalaki ka pa ring pangit dahil di ka nakikinig sa payo ng magulang mo. Sinabi na nila ikabubuti mo kaso di ka lang nakikinig. Mag-ingat ka sa mga Amerikanong black pillar na nagsasabi na wag mo igalang ang magulang mo. Kaya pangit ang mga black pillar dahilan yan ng di paggalang sa magulang. At sabi ng Diyos, igalang mo ang magulang mo, lalaon ka ng mabuti dito sa lupa, ahaba ang buhay mo, at kung mahaba ang buhay mo, isa sign na healthy ka. Kaya sinabi ng magulang mo na kumain ka ng gulay para maging healthy ka, para lumaki kang pogi. Nalaman ko to na nag-start ako ng looks maxing. Batang bata ka pa at marami ka pang kailangang malaman. Bakit ang looks maxing ay di para sa lahat ng tao? Paano mo malalaman na looks maxing ay gagana sa'yo o hindi? Una ay base sa iyong base genetics. Baka sabihin nyo agad tapos na,
Sandali, hear me out, tapusin mo muna ako. Naniniwala ako na may pinapanganak na pogi at pangit kasi pangit din ang magulang mo at ang epigenetics ay maaring magpapapangit sa'yo nung naging teenager ka dahil sa bad habits. Dati kang pogi nung bata ka so naging pangit lang dahil sa epigenetics. Ang DNA mo ay may 50% sa papa mo at 50% sa mama mo kaya ikaw ay may shared 100% sa DNA na may similarities sa magulang mo. At ang 50% and 45% out of 100% ng iyong DNA mababago ayon sa epigenetic based on your environment, good or bad habits, diet, exercise, etc. Ito ang pweba ng tao dahil sa epigenetic mo babago ng 50% ay si Michael Jordan. Di naman 6-footer ng kanyang tatay. Ang tatay niya ay 5'9" at ang nanay niya ay 5'5". Dahil nga sinuportahan siya ng magulang niya sa kanyang basketball career, siya ay kumain ng complete nutrients food, naghang sa pull-up bar para tumangkat at naglaro ng basketball, talon siya ng talon kaya nabago dahil sa epigenetic. Dahil sa epigenetic, ma-unlock ang DNA ang tall and strong trait na nakatago kaya matangkad si Michael Jordan. Ito rin ang nangyari kay Chico Lachoski. Kahit pangit pa ang magulang niya at umabot ito ng taon hanggang decades para ma-achieve mo ang pagiging pogi dahil sa epigenetics. Para maintindihan mo pa, ito pa ang pweba. Itong tinatawag natin na compounding effects. Kung palaging bad habits ang ginagawa mo nung bata ka pa, unti-unti kang magiging pangit over time hanggang sa maging pangit ka talaga. Kung palaging good habits ang ginagawa mo over time, unti-unti kang magiging pogi hanggang sa maging pogi ka at aabot ito ng taon or decades. Ang compounding effects ay consistent mong inaalagaan ang sarili mo, mahal mo ang sarili mo, kakain ka ng healthy hanggang ito ay mag-compound na maging pogi ka. Ganito bro, may mga ibang black pillar na sinisisi sa genes kasi di na nila kayang baguhin ang sarili nila kasi malala na at nag-compound ang bad habits nila kaya di na nila iniwan ang pag-inom ng alak, sigarilyo, pagkain ng junk, nanonood ng mahalay kasi addict sila dito. Kaya di na nila maiwanan, kaya di na nila kaya baguhin ang sarili nila sa pamamagitan ng looks maxing na isang bagay na di alam ng mga black pillar. Mag-ingat ka sa panonood ng mga black pillar kasi sila mismo di na nila kaya iwanan ng bad habits at di naniniwala sa Diyos kaya sila pangit. Diwa kasi nang naniniwala sa Diyos bilang Kristiyano na alagaan mo sarili mo, wala kang bisyo at mahal mo sarili mo para makapaglingkod ka sa Diyos ng matagal. Kasi kung may sakit ka, paano ka kasangkapanin ng Diyos para makagawa ng mabuti? Kaya ingatan mo ang katawan mo, dagdag na lang ang pagiging pogi kasi pwede ka naman maniwala sa Diyos kahit looks maxing starts on good parenting and bad parenting. Maaari ding maging pogi ka kung tama ang pagpapalaki sa iyo ng magulang mo at inaalagaan ka ng mabuti o maging pangit ka kung di ka inaalagaan ng mabuti, inaabuso ka ng magulang mo at di ka mahal ng magulang mo kaya ka pangit nung lumaki. Kaya importante ang role ng magulang mo sa looks maxing mo kasi kahit di mo na-discover ang looks maxing, maaring concern sa iyo ang magulang mo sa iyong health kaya ka lumaking pogi. Explain ko pa sa inyo, may 4 na klase ng parenting style. Ito ay authoritative parenting, authoritarian parenting, permissive parenting at neglectful uninvolved parenting. Ang authoritative parenting ito ang klase ng style ng pagpapalaki sa anak na masasabing most balanced at magandang type ng parenting. Kaya sinasabing balance kasi may rules at restriction ng magulang mo na pinagbabawal ka gumawa ng masama. Example, kumain ka ng gulay, huwag ka uuwi sa gabi, dapat nandito ka na sa bahay, huwag ka magbisyo, pag nagbisyo ka, bubugbugin ka ng papa mo. At ito ang mga magulang na pagkatapos disiplinahin ng anak o paluin, pinapaliwanag nila sa anak nila kung bakit. Sabi sa anak, kaya kita pinapalo kasi ayaw kitang lumaking magnanakaw, kaya wag mong nakawin ang laruan ng kalaro mo, etc. Parehas may care at concern sa iyong health at restriction ang pagpapalaki sa anak sa ganitong style. Ito itong style ng pagpapalaki sa akin ng aking mga magulang. Authoritarian parenting. Ito ang type ng parenting na pagpapalaki sa anak na lagi pinapagalitan ng anak at nimumungkahi sa galit ng anak. Ito ang sinasabi palagi, sige subukan mo, lumalaban ka na, sagot-sagot ka pa at dinisiplina ka, hindi ini-explain sa iyo kung bakit. May pagkakataon na kahit konti lang ang pagkakamali mo, galit sa iyo agad ng magulang mo kaya stress ka, kaya pangit ka nung lumaki. Permissive parenting, itong klase ng parenting na sobrang luwag ang magulang, spoiled ang kanyang anak at sinusunod palagi ang gusto ng anak kahit masama ang gusto ng anak. Kaya ang anak ang tututong bastusin ng magulang dahil sa luwag nito sa pag-aalaga. Possibility na lumaking mataba ka o pangit at nakadepende lang sa magulang mo at di mo kayang mabuhay mag-isa.
neglectful, uninvolved parenting. Ito ang klase ng parenting na pinapabayaan ng anak o walang paki sa anak o di mahal ng magulang anak. Common ito sa magulang na madami ang anak pero mahirap sila kaya nila pinapabayaan. Kaya kapangit nung lumaki. Sa apat na style ng parenting na yan, isa lang ang matinong parenting, ang authoritative parenting, ang balanced parenting. Ito lang ang way ng parenting para lumaki kang pogi ang anak mo. Kung di maayos ang pagpapalaki sa'yo ng magulang mo kaya kapangit, makabawi ka naman sa looksmaxing pero wag kang magtaming ng sama ng loob sa magulang mo pa rin yan, utos pa rin ng Diyos na igalang natin ang magulang natin para lumaon ang buhay mo dito sa lupa. Natalakay na natin ang epekto ng genes at environment kung paano ka maging pogi kaso may nasa situation na mess up na talaga ang iyong sarili sa health. Kaya may mga ibang katawan ng tao na maayos pa at di na maayos pa dahil sa genes, environment at etc. So alamin natin kung compatible ba sa iyong looks maxing o hindi kasi aware ako na may mga iba na di ta compatible para sa kanila ang looks maxing. Una ay base genetics mo. May pinanganak kasi na disabled, pinanganak na pangit talaga tulad ng unano, kuba, bingot at ngungo at special child at iba pa. At may pinapanganak na pangit talaga. Kung ganyan ang kalagayan mo na pinanganak kang may kapansanan, I recommend to stay away from black pill content. Kahit sa akin mismo, wag mong panonoorin ang video ko kung may kapansanan ka. Mag-unfollow ka sa akin kasi di para sa iyong looks maxing, di sa iyo yan compatible. Isa pa na information kung di na talaga compatible, kung ikaw ay tinatawag na true sub 5. Ang mga true sub 5 exception ko dito kung matanda ka, natural lang maging pangit ang matanda. Nasasabi kong true sub 5 ka kung bata ka pa lang mukha ka ng matanda, mataba at mukha kang pagod palagi. At ang worst, masama pa ang ugali mo dahil sa katawan, iniinda mo ang pagod, sakit sa mental health at sakit. Ang true sub 5 ay di nila kayang mag-looks maxing na talagang malala na ang situation nila na hindi na nila mababago. Ang kaya lang mag-looks maxing ang mga sub 5 na may strong mindset kaysa sa true sub 5 na may weak mindset. Kung sub 5 ka at di ka true sub 5, may pag-asa ka pang mag-looks maxing. Lalo na kung ikaw ay normie, kayang-kaya mo mag-looks max para maging chad. Di ko may hikayat ang mga true sub 5 na mag-looks maxing kasi karanasan ko, kung hinikayat ko sila mag-looks maxing, sarado ang kanilang isip, dami nilang sinasabing cope, kaya nakakairita sila kasama. Pangatlo, malalaman mo talaga na compatible para sa iyo ang looks maxing ay ang iyong sarili mismo, kalaban mo ang iyong sarili kung naglo-looks maxing ka. I humble to say na kahit ano pang disinformation na sabihin ko dito sa TikTok, di ko magagaranti na maging pogi ka kasi nung pinag-aralan ko ang looks maxing related sa health, ang dami pala at komplikado at ang daming problemang may encounter. Di ko kayo kilala isa-isa, pero ito lang ang alam ko para maging compatible sa iyong looks maxing. Una, i-give up mo lahat ng bisyo mo, alak, sigarilyo, panonood ng ball, sugal, paglalaro ng games, etc. Pangalawa, willing ka na consistent mong gawin ang looks maxing routine mo. Walang patid, kakain ka ng whole foods, gulay, karne, gatas, etc. Kompletong tulog, etc. Bla bla bla. Mewing, bla bla bla. Alam mo na yan at alam kong di mo lang ginagawa ng consistent kaya ganon. Pangatlo ay dapat may strong mindset ka. Willing ma-achieve ang goal mo maging pogi. Ang patunay ng looks maxing ay umabot ng taon ay sa pamamagitan ng pakinakita ko sa yung improvements ko ngayon. Sa mga nagtatanong kung nag-ascended ba ako o hindi, ikaw na lang mismo ang magsabi kasi may mga nag-comment na kumusta na yung looks maxing journey ko. Sa mga nagtatanong ang looks maxing ko ay umabot na ako ng 10 months pa lang. 2 months na lang mag-1 year na ako sa looks maxing kaya just be patient. Magiging pogi ka din in the right time. Di lang ako may ipapakita ako na looks maxer kagaya ko, i-share ko lang kung gaano sila katagal mag-looks maxing. Si Roy, siya ay umabot ng 6 months bago niya na-achieve ang pagiging pogi. Siya lang alam ko na pinakamabilis mag-ascended na looks maxer na alam ko. Kasi ako 10 months pa lang, di pa tapos agad. Siya tapos na agad in 6 months. Si Henry King, the Glow Up King, alam kong kilala mo siya. Umabot siya ng 2 years consistent mang looks maxing ilang Asian. Kung ako 10 months di pa pogi, si Henry King ay 2 years, sa tingin ko is not too late for me. Magiging pogi din ako 2 years later. Actually, marami pang looks maxer na umabot ng taon katulad ni Kesham, ni Oscar Patel, BB Stingley at Black Pillar din na nag-looks max katulad ni Ascended. Actually, di ko kaya isa-isayin sila lahat habang video na ito.
Lahat ng yan umabot ng taon sa looks maxing. So ito ang tanong mo, ano ang nagpapabagal at nagpapabilis ng progress ng looks maxing? Kaya sa research ko, ito yung nagpapabilis ay consistent healthy diet. Kung kumakain ka ng healthy palagi, bibilis ka pumugi, kaya kumain ka ng healthy. Regular exercise, bibilis ang pag-looks maximum kung palagi ka nag-exercise. Quality sleep, kung palaging kompletong tulog mo, bibilis ang looks maxing mo. Stress management, huwag ka masyado seryoso all the time kasi kung masaya ka, bibilis ang looks maxing journey mo. Avoid toxins tulad ng sigarilyo, alak, junk food, pollution, etc. Iwasan mo ito, pupugi ka ng mabilis. Proper hydration, dapat inom ka ng inom ng tubig para mabilis ang pagpapapugi mo. At sun protection, avoid the UV in the sun. Ano naman ang nagpapaslow ng progress ng looks maxing mo? Of course, obvious na gawin mo ang complete opposite ng sinabi ko kanina. Poor diet choices, lack of exercise, chronic sleep deprivation, high stress levels, exposure to pollutants, smoking alcohol, and lack of sun protection. Isa pa na nagpapabagal ng looks maxing progress mo ay nahihirapan ka maghanap ng right skincare product para sa iyo kasi may nag-experiment ka pa rin hanggang ngayon. Actually, ito ang simple na magagawa ko. Kopyahin mo lang ako. Ito ay Pansman Anti-Acne bilang cleanser, Kojic bilang whitening, at Bio Oil Skincare with Gua Sha at Maxipil Sun Protection Cream. Ito ang tatandaan mo. Ganun lang kasimple ang skincare product ko. Explain ko na yan sa video ko kung paano mag-looks maxing. Doon mo na lang malalaman lahat ng information paano mag-looks maxing. It takes years of consistency. Magiging pogi ka din. It's not over until you win your crush. Kung nag-looks maxing ka, marahil may encounter mo ang ganitong problema. Akala mo kung magiging pogi ka, makukuha mo na ang lahat ng hinahanap mong validation sa lahat ng mga tao. Kaya mga black pillars ninanasa maging pogi. Pero itong na-encounter mong problema na dapat handa kang harapin kung nag-looks maxing ka na di alam ng karamihan pero unahan ko na kayo. Ang una ay ang mga babaeng nagkakagusto sa'yo o ang mga severely blue-pilled women, ang mga babaeng may princess mentality. Dahil nga nag-looks maxing ka, of course, may mga babaeng poproblemahin mo paano mo sila marireject nang hindi ka makukonsensya o maaawa man lang o baka inaakala mo na kung nag-looks maxing ka, ma-approach ka ng mga magagandang babae pero ang realidad ma-approach ka ng mga pangit na babae 24/7 kasi may mga pangit na babae na nakakairita na gustong maging kayo na di naman talaga kayo bagay, nagseselos ng walang karapatan. Alam kong masakit ito pero ito ang totoo. Kung pogi ka, of course, ang gusto mong mapangasawa ay magandang kasing looks match mo. Same din sa babaeng maganda na ang gusto kung sino ang pinaka-pogi sa mga manliligaw. Kaya kung pangit ka man at black-pilled, you will be humbled at mas matatanggap mo na hindi mo na mapapanalo pa ang babaeng maganda na gusto mo. Ipipilit mo na ang babaeng maganda na gusto mo, eh di ka nga gusto niyan pogi, kaya nauso ang kanta ni Andrew E. Kung gusto mong lumigaya ang iyong buhay, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay. Kaya kung di ka masasaktan kung kasing pangit mo ang nakatuluyan mo kasi pangit ang babae na ginusto mo, walang option. Anyway, kung pangit man ako, sabi daw nila pipiliin ko na lang ang babaeng average. Di sobrang pangit bro, ano ka? At least okay na ito kaysa mamatay na virgin. Pangatlo ay ang mga normie na kakumpetensya kanila sa crush nila kung pogi ka. Of course, may mga ka-roaster ka. Ang ibig sabihin ng roaster, makikipagkakilala ka sa lahat ng babae na may potensyal na magustuhan mo kasi marami kang option. Ang gawin mo na lang ay piliin mo ang babae na isa na magsisettle na maging asawa mo habang buhay. Di ka na magra-roaster. Iiwan mo na ang mga ka-roaster mo kung may asawa ka na. Sa tingin ko hindi ito masama. Ang problema kung kasama sa roaster ang babaeng gusto ng normie mong kaibigan, iisipin ng normie mong kaibigan na kakompetensya ka niya kaya galit sa'yo kasi gusto ka ng crush niya. Anyway, kung pogi ka, ganun talaga. May mga lalaking normie na magagalit sa'yo o hindi ka kakausapin. Nakaka-annoy dito kasi ganito talaga kung black-pilled ka talaga. Tanggapin mo na ang babaeng gusto mo ay may gustong pogi, kaya magiging humble ka. Huwag kang magagalit sa poging agawin ng pinapangarap mong babae. Kaya recommend na mag-looks maxing ka muna o kung pangit ka talaga, well, humanap ka ng pangit at ibigin mong tunay.
o average na babae bro, wag sobrang ganda kasi panigurado masasaktan ka lang. So, tuturuan naman kita paano magka-girlfriend at alam kong nakaka-open itong sasabihin ko at madaming mga galit at magsasabi ng mga quote. Well, kung handa ka na itong sasabihin ko, if you want to get a girlfriend, improve your looks first. Parkoter, pangit ako din ako maging pogi, stop yapping. Tapusin mo muna ako. Ako bilang black pill, nasa positive side ako ng black pill. Ang black pill noong una, nagsimula ng 2010s, nagsimula ang word na looks maxing. Kung alam mo ang black pill back then, it's supposed to help you self-improve to looks max into the best version of yourself. You're supposed to fight to get the girl you want. Hindi yung mag-give up ka na sasabihin mong it's over bro. Well, it's not over bro kasi kung sasabihin mong it's over, it becomes a self-fulfilling prophecy na magiging matandang binata ka na. Bilang looks maxer dito sa TikTok, ako ay magsasabi na sa'yo na don't give up bro. Ganito, kung bago kang maghanap ng girlfriend, magpapogi ka muna sa pamamagitan ng looks maxing. Uulitin ko, magpapogi ka muna sa pamamagitan ng looks maxing bago ka maghanap ng girlfriend. Alam mo kung bakit? Based on my experience at realidad, I'm sick of overthinking kung paano mo ma-approach ang babae na hindi magagalit sa'yo and so on. Ayoko nang manood ng mga red pill YouTubers kung paano ang diskarte mo sa babae. Sawa na akong sabihin ng mga red pill YouTubers na maging bad boy ka daw para magustuhan ng babae. Ang realidad kung pogi ka kahit di ka na mag-effort, magugustuhan ka ng babae. Kahit you can just be yourself, magugustuhan ka ng babae, maging bad boy ka man at lalo na kung good boy ka o anumang personality mo. Kaya ako nagpapapogi kasi alam kong ang pagpapapogi, it will affect on how women treat me based on my halo effect. Sabi daw nila, kailangan mo daw ng pera para malapitan ka ng babae. Ang totoo, may pera ka man o walang pera, kung pogi ka, lalapitan ka ng babae. Kung mahirap ka, sila mismo ang maglilibro sa'yo, maniwala ka sa akin. At kung ano-ano pang diskarte na sasabihin nila sa'yo, kung pogi ka, it will guarantee to win a woman's heart. So, looks max to your potential bago ka maghanap ng girlfriend. So, paano yan parkoter? Kahit anong gawin ko na looks maxing, di pa rin ako magiging pogi. Ang masasabi kong solusyon ay dalawa. Una, keep consistency ng looks maxing walang patid. Kasi ako 11 months na ng looks maxing simula ng TikTok video na ito. Pangalawa, kung umabot ka na ng 1 year na consistency looks maxing, di pa yung imposibleng walang babaeng magkagusto sa'yo. Kung may nagkagusto sa'yo, kahit isang babae, kahit nerdy girl pa yan, kung nga sa'yo, tatanggapin ko ng nerdy girl kasi maging virgin bro. Make sure na mahal mo or somewhat na-attract ka sa kanya. At final advice, don't go to the girl who isn't attractive to you. Have peace with that. Looks maxing nandito na sa Pilipinas. So, sa mga gustong mag-looks maxing, meron akong free full course. Oo, ang sabi ko, free full course. Libre mo lang ito, mapapakinggan ang lahat ng information about looks maxing dito sa Pilipinas. Tagalog yan, 1 hour pa, full information available sa YouTube video ko. Visit mo lang ang YouTube ko, search Parkoter, Parcoter, Parkoter. At i-click mo ang home tab, makikita mo ang video ko. Advocacy ko na lahat ng Pilipino ay maging pogi para hindi sila ma-reject ng crush nila. And see you there. Your looks is your abundance mindset. Explain ko muna sa iyo ano ang ibig sabihin ng abundance mindset. Kung marami kang option sa babae or any opportunity, meron kang abundance mindset. Ganito, makakatulong ang abundance mindset sa pag-solve ng problema. Kung gusto mo kumita ng pera, maraming paraan kung may abundance mindset ka. Madiskarte ka dahil mahirap ka, makakahanap ka ng paraan paano kumita ng pera kung may abundance mindset ka. Makakatulong ang abundance mindset ng mga red pill advice tungkol sa pagsumikap sa buhay. Ang problema, ang red pill ay walang magagawa sa dating advice. Matutulungan ka lang ng red pill paano yumaman. Di ka matuturuan ito paano maging in love sa'yo ang babae. Naalala ko yung kanta na, kalimutan mo na yan, sige-sige magibang, wag kang magpakahibang, dapat ay tawa lang. Ang problema sa babae, dapat di iniinda, hayaan mo sila na maghabol sa'yo, diba? Sandali, paano ka habulin ng babae? Wala ka namang value para magustuhan ng babae. Para habulin ka ng babae, dapat ang realidad na rason na sobrang make sense bro. Kailangan may nakitang most valuable sa lalaki na nakita ng babae para habulin niya ang lalaki.
people are gonna hate me to say this. Kung pogi ka, habulin ka ng babae. Yun ang katotohanan na kailangan mo matanggap kung may abundance mindset ka. Paano mo masasabing may abundance mindset ka sa babae? Eh, wala ka namang maraming babaeng nagkagusto sa'yo kasi pangit ka at mahirap. Maniwala ka sa akin, kahit mahirap ka at kung pogi ka, madami kang option, may abundance mindset ka pa rin sa babae kahit mahirap na pogi ka. May observation, kung mahirap ka, ang babae ang maglilibre sa'yo, maniwala ka kasi hinahabol ka ng babaeng manlilibre sa'yo. Loob-loob ko, bakit ako lang ang nililibre ng babaeng ito samantalang yung pangit ko na kaibigan tinatarayan niya, ako hindi, mabait sa akin. I recommend na magpapogi ka muna, mag-looks maxing at mararanasan mo ang abundance mindset sa iyong dating life, maniwala ka. Kung pogi ka, ang abundance mindset mo ay makakatulong sa'yo para makahanap ka ng pinaka-worthy na babae na maging compatible sa'yo dahil nga maraming babaeng nagkakagusto sa'yo. Nafi-filter mo ang mga babaeng di mo gusto ang ugali at kung ako sa'yo, piliin mo ang pinakamabait na babae na nagkakagusto sa'yo na kahit na hindi maganda. May nagkakagusto din sa yung maganda pero malandi naman, kaya i-reject mo sila. Piliin mo ang babaeng mahingin ng damit at masipag at mabait. Kahit average lang na babae bro, di yung pangit na nandidiri ka bro, dapat somewhat na-attract ka din sa kanya. Di yung ganda lang bro, kundi hinahanap mo ang iyong kinabukasan na magsasama kayo habang buhay. Mga signs na ikaw ay genetically gifted. First sign na genetically gifted ka ay ikaw ay walang tigyawat kung ang lahi nyo ay di nagkakatigyawat. Ang acne ay mostly genetic. Kung ikaw ay di nagkakatigyawat, ikaw ay genetically gifted. Kasi ang mga nagkakatigyawat, lahi talaga nila ay tigyawatin, pati rin ako. Inamin ng papa ko na lahi namin tigyawatin na isang bagay na I need to work hard sa environment para maiwasan ko ang tigyawat. Di lang ako nagsasuffer nito, pati rin si Keisha may ganitong problema kasi panigurado lahi nila tigyawatin. Kaya lagi siyang nagtitake ng Accutane na isang bagay na di ko kayang ma-afford kasi mahirap lang ako. Nakapokus lang ako sa natural and cheapest way and long-term way as possible. Pero kung ikaw ay pogi, kahit may acne ka, pogi ka pa rin. Di lahat ng may acne totally pangit na talaga. Kasi ang clear skin in reality is impossible to attain kung lahi nyo tigyawatin. Kaya ang nakaka-attain lang nito ay ang lahi nila di tigyawatin. Well, it's okay to accept it, to be peaceful kasi lahi nyo talaga yan, hindi na mababago. Ang pangalawang sign na ikaw ay genetically gifted ay ikaw ay matangkad. Ang tangkad ay, yes, mostly genetic. Kung matangkad ang papa mo, matangkad ka rin. Kaya kung matangkad ka without effort nang di nag-exercise, eat healthy, di tumatalon, you are lucky. Kasi ang tatay ko ay 5'9". Ako ay, to be honest, ang tunay talaga na height ko ay 5'7.5". Kung nakasapatos ako, 5'8" ako. Lalabas, di ko natangkaran ng tatay ko kasi ang nanay ko ay 5'2". Maliit ang mama ko. Kaya siguro maliit ako ng 1 inch naman ako sa mama ko kung genetics ang pag-uusapan. Nga pala, ang puberty ko ay tapos na. 26 na ako kaya di na ako tatangkad. But well, di lang ako ang ganito. Si Keisha may ganito din. Nagsinungaling siya na 5'11 siya na nag-reply pa nga siya sa comment ko pero ang totoo, kasing height ko lang talaga siya, 5'8 din siya. Nung nagkita sila ni Jordan Barrett, doon lang na-expose ang talagang height niya. Sa tingin ko, it's forgivable kung magsinungaling ka sa height mo. It's better to accept your height bro kasi lahi nyo talaga yan short bro. Pilipino ako. It makes more sense. Ang pangatlo na sign na ikaw ay genetically gifted ay malaki ang ulo mo or you have a big skull na include na dito ang overall face mo dahil sa bungo mo na malaki din ang jaw mo at maxilla na isang bagay na only
genetically blessed na meron ako. Ako ay tigyawatin na short pero malaki naman ang ulo ko kaya meron akong appeal kasi most PSL god ay malalaki ang ulo, maniwala ka. Si Chico Lakoski malaki ang ulo niya kaya siya pogi. Ang patunay na malaki ang ulo ko sa lahat ng kaibigan ko ay every time I wear helmet masikip sa akin. Di kasya kasi maliit ang ulo ng kaibigan kong nagmomotor. At every time na sumusuot ako ng salamin ng kaibigan ko nasisira kasi malaki yung ulo ko, di kasya sa akin ang salamin nila. Well, may enhance ko to ang kung na-train ko ang neck ko bro para maging pogi pa ako lalo kasi di bagay sa mukha ko. Mukha kong uncanny kasi maliit ang neck ko. Well, this is the only genetically gifted I have kung malaki ang ulo na sign ng high testosterone na nakaka-attract sa babae. I'm more masculine. Di ako pretty boy na iisang advantage ko sa lahat. Well, kung ikaw ay di nagkakatigyawat, matangkad at malaki ang bungo mo, ikaw ay genetically gifted. Of course, marami pang attractive features na genetically gifted tulad ng lahi nyo, di kalbuhin, meron kang hunter eyes, matangos na ilong. Kung pogi ka dahil sa iyong genetics. Sa madaling salita, naniniwala akong may pinapanganak na pogi, yun ang realidad na dapat una mong matanggap kung black pillar ka. Pero, ito ang may mga control ka na mababago mo over time. Yun ay ang Diyos sa pamagitan ng braces at pag-chew na matitigas na pagkain sa left and right jaw para maging pantay. At proper body posture araw-araw. At proper tongue posture, mewing araw-araw. At skin, magiging healthy ang skin mo, mababago mo na di ka natigyawatin. At ang iyong body fat at muscle tone, hairstyle, grooming, at dental care. Ito lang ang mababago mo sa pamamagitan ng Luxmaxing. Di ka magkakaroon ng hunter eyes sa pamamagitan ng Luxmaxing. Sabi daw nila mag-squinting ka, pero it's pure cope. Want to get hunter eyes? You need to be born with hunter eyes. Well, sasabihin ko na kung paano makokontrol na magkaroon ng hunter eyes ng totoo ay by losing facial fat, improve skin quality, and reduce eyelid puffiness, and mimic hunter eyes by squinting. Gagamit ng makeup to make it look like hunter eyes. Yes, sa madaling salita, di ka magkakaroon ng hunter eyes kundi pwede mo naman pikein na merong hunter eyes. Ito yung 4 na madaling tandaan at simple lang na dapat tandaan na kaya mong makontrol bukod sa hindi mo na mababago dahil sa genetics ay ang epigenetic factors ay kumpletong tulog, wag sobrang tulog o kulang na tulog. Hindi puyat kung tanghali nagising ay di kumpletong tulog yun, kundi kung naantok ka, tulog agad. Of course, eat healthy food. Remember, go, glow, and grow food. Di puro go food ang kakainin mo tulad ng kanin. Di rin puro gulay ang kakainin mo tulad ng mga vegan. Di rin puro karne ang kakainin mo tulad ng mga meat eaters. Kundi naniniwala ako na ang tao ay omnivore, di carnivore, herbivore. Kasi walang vitamin C sa karne at walang protein sa gulay at walang nutrients sa kanin, energy lang. At also, if you eat less, you're healthy. If you eat more, you're die. Huwag kang matakaw, mahiya ka naman para ito sa kaibubuti mo. Sa pamamagitan ng pag-aayuno, malilinis ang sistema ng katawan mo at magre-regenerate sa pag-aayuno or fasting. At stress, iwasan mong ma-stress, kundi tumawa ka din, manood ng comedy and hobbies. Huwag kang may kagalit parati, kundi makipagkapayapaan ka sa lahat ng mga tao. Gumawa ka ng mabuti sa kapwa to feel good in yourself and so on. Hydration, inom ka dapat ng inom ng tubig. Yes, it's all genetics pero ito lang ang kaya mo makontrol. At ang kaya mo lang makontrol ay pumili ng babae para sa'yo. Kung ayaw ka, wag mong piliin. Ito ang totoong masasabi ko. Kung
Kung pangit ka talaga, don't say it's over na magiging matandang binata ka na. Ang payo ko kung pangit ka or sub-5, I work hard to get one girl. Babaan mo lang ang standard mo, magsinta ka ng babaeng kasing pangit mo, at least di ka na virgin. Huwag kang manininta ng magandang babae. Huwag mong nanasaing maging kayo ng babaeng maganda. Pipiliin yun pogi. O kung gusto mo talaga magandang babae, I recommend to self-improve. Kung di mo na mababago ang mukha mo, mababago mo naman ang status mo, pero gawin mo pa rin ang mababago mo sa looks maxing. Maniwala ka, kahit wala kang hunter eyes, di ka kasing pogi ni Chico Lachowski, meron at meron pa ring babaeng napupugian sa'yo. Pero sa ibang babae pangit ka, para hindi ka masaktan, piliin mo ang babaeng may gusto sa'yo, napupugian sa'yo, di ang gusto mo lang, para hindi ka masaktan. Kung blackpilled ka talaga, pipiliin mo ang babaeng may gusto sa'yo, di ang gusto mo. Yun ang realidad na dapat mong tatandaan kung blackpilled ka. Kung pangit ka talaga, matuturuan ka nito na maging humble in accepting yourself. In accepting your ugly is the greatest gift for yourself. Sabihin mo ng quote na sinabi ko to, pangit din naman ako, o ikaw anyway, I'm trying to help you bro. And to be honest to you, ang tunay na kaibigan sasabihin ng totoo na pangit ka talaga para matanggap mo ang katotohanan. Kung pogi ka, sasabihin kung pogi ka kasi yun ng totoo. Walang kasinungalingan kundi totoo. Kung may mixed opinion ng tao, may nagsasabi na pangit ka o pogi, kaya ka nalilito ay dahil normie ka. Mga normie may mixed opinion. Kung pogi ka, well, be humble and thankful na nilikha ka ng Diyos na pogi. Kung pogi ka, parang awa mo na. Magpakumbaba ka, anytime pwede kang parusahan ng Diyos kung magpalalo ka. Kung pangit ka, matakot ka lalo sa Diyos. Ma-realize mo na kayang gumawa ng pangit at pogi ang Diyos. Ma-realize mo na makapangyarihan ng Diyos. Kaya kung may pangit at pogi, matakot ka sa Diyos kasi ang Diyos lumikha sa atin. Huwag kang magrereklamo bakit ka nilikhang kuba, kalooban ng Diyos na kuba ka. Ba't ka magagalit sa Diyos? Kaya ang tao may kapintasan para ma-realize mo na kailangan natin ng Diyos. Di nagtatangi ang Diyos sa muka, kundi sa puso. Kung masama ang puso mo, galit ang Diyos sa'yo. Kung mabuti ang puso mo, natutuwa ang Diyos sa'yo. Kaya ang mahalaga ang malinis na puso kaysa sa mukha. Manipulators are just judge. Makinig kang mabuti dahil malalaman mo ang sekreto ng mga manipulators. Binanggit din ito sa Art of Seduction ni Robert Greene na nag-breakdown siya ng ideal lover kasi ang seduction ayon sa kanya ay skill, presence, and mystery, confidence, attention to detail, and emotional atonement ay daan para maging seducer. Bro, kung alam mo at binasa mo ang Art of Seduction ni Robert Greene, magpapogi ka muna. Mag-looks maxing bago mo magawa ang manipulation. Kailangan mo ang looks dahil aware ka sa halo effect and horn effect. Dahil people perceive you are good dahil sa halo effect. Kayang-kaya mong makamanipulate ng maayos. Mahirap ka makamanipulate kung pangit ka. Di ka kapanipaniwala, magagalit sa iyo ang tao dahil sa horn effect. Kahit mag-looks maxing ka lang hanggang maging normie lang or high tier normie okay na, gagana na sa iyo ang manipulation. Ito ang scene sa Death Note na anime para maintindihan mo palalo. Bet you're pretty popular with the girls, aren't you? Skill has nothing to do with it. It's your looks that count. Kung pinanood mo ang anime na ito habang nag-looks maxing ka, it makes sense kasi si Light ay laging nag-get away sa trouble na pagdudahan siya na siya si Kira dahil pogi siya, na pagkakamalan siyang mabait kasi pogi siya. It makes sense na si Misa ay patay na patay sa kanya kasi well, pogi kasi si Light bro. Kung pogi ka at matalino pa katulad ni Light, makakamanipulate ka kasi kung pogi lang walang talino si Light, maaring nahuli na agad siya ni Elle. Ang sinabi sa book ng Art of Seduction ni Robert Greene, di lang pogi para maging attractive ka. Kailangan alam mo ang self-awareness, emotional intelligence, and confidence kasi matalino ka. Other example ng pogi at matalino na manipulator sa anime ay si Johan Liebert from Monster at si Kiyotaka Ayano Koji from Classroom of Elite. Sa bidyong ito, di ko hinihikayat na kayo ay maging manipulator. Being a manipulator sa totoong buhay ay masamang tao bro. Astig lang siya sa anime pero wag kang maging manipulator sa totoong buhay. Kaya ako sinasabi ito kasi kung pogi ka, mamanipulihin ka ng mga babae na may gusto sa'yo at ang mga lalaking galit sa'yo dahil pogi ka. Huwag ka ding maging manipulator
sa kanila, gawan mo pa rin sila ng mabuti. Dahil kung pogi ka, di mo na kailangan manipulahin ng babae para magustuhan ka. Kasi gusto ka na. Huwag kang magmamanipulit ng mga babae bro. Kung pogi ka, papaasahin mo para masaktan ang feeling ng babae. Gawin mo lang pag-aralan mo ang manipulation tactics ng tao para hindi ka maging biktima ng manipulation. Huwag kang maging manipulator bro. Dapat aware ka lang na minamanipulate ka ng mga tao, gagawan ka ng masama kasi pogi ka. Example ng manipulation sa iyo ay ghosting. Ang babae kasi gusto ka ay magpapakita na nagpaparamdam sa iyo ang babae na gusto ka kaya close kayo. Then isang araw bigla kang di papansinin kaya masasaktan ang feelings mo bilang lalaki. Ginagawa ito ng babae para habulin mo siya kasi di mo siya gusto para magustuhan mo siya. Nakakainis itong feeling na ito, minamanipula ka para makuha ka. Ang counter dito kung di ka pinapansin ay wag mo din pansinin, maghanap ka lang ng ibang babae para hindi gumaan ang ghosting manipulation ng babaeng may gusto sa'yo. Ang mga babaeng manipulators, example nito si Makima from Chainsaw Man. Siya ang main antagonist sa series na ito. Ginagamit niya ang kagandahan niya para mamanipulate si Denji at mga ibang biktima niya. Kung paano magandang babae nakakamanipulate, lalo na makakamanipulate ang mga pogi na lalaki once na malaman nila ang Art of Seduction ni Robert Greene. Kaya mag-bookmarking ka muna kung gusto mo pag-alalan ng Art of Seduction. May mga red pill YouTubers na nag-explain ng Art of Seduction. Loob-loob ko, mas may enhance ang kaalaman sa Art of Seduction kapag pogi ka. Pero hindi ko masasabing dito gagana sa mga normies o mga pangit. Gagana pa rin ito sa kanila. Kasi ayon sa psychology, anyone can be a manipulator. Mas madaling maging manipulator kaysa maging pogi kaya sinasabi ng mga red pill YouTubers na di mo na daw kailangan maging pogi para pag-alalan mo ang Art of Seduction. Kasi may mga pogi daw na walang magagawa. Kung pogi ka, multiplier na lang ang Art of Seduction kapag alam mo. Ang pagiging pogi sama ng pag-alala ng Art of Seduction kasabay ng looks maxing. Alam mo ba ang attractive people are healthy and disciplined? Dahil kung pogi ka, it means you are attractive. Because if health comes first, beauty comes the second. Anong kinalaman ng healthy sa pagiging matalino? Ganito, hindi ka makakamanipulate, hindi mo magagawa ang Art of Seduction kapag bobo ka. Kaya, ang gagawin mo, ikaw ay may healthy habits para ma-increase ang IQ mo sa pamamagitan ng exercise, healthy eating diet, complete sleep routine, schedule, hydration, inom ng tubig kasi kapag malinis ang katawan mo, wala inflammation, magiging matalino ka, malinis ang isip mo. Kaya ang pag-take care ng iyong health kasabay ng pagiging matalino para makamanipulate ka sa Art of Seduction ni Robert Greene. Ganito, ang pagkakaasikaso ng iyong health ay bonus na rin ang pagiging pogi na isang bagay na kailangan mo maging pogi kung may romantic interest ka na gusto mong i-pursue. Ganito, kung may halo effect ka, talagang kung matalino ka, kailangan gamitin mo ang pagiging pogi para magamit mo sa iyong success. Kaya recommend na gamitin mo ang Art of Seduction habang ikaw ay nag-looks maxing to get better result dahil sa halo effect na pinapakita mo. Oo, binanggit din sa Art of Seduction na hindi mo na daw kailangan maging pogi para makasidak. Pero, ang totoo, kung alam mo ang Art of Seduction habang pogi, maniwala ka, ito ay mas effective. Matutulungan ka nito sa iyong karir. May mga pogi daw na walang magagawa. Pero kung pogi ka at matalino pa, malaki ang magagawa mo kung alam mo ang Art of Seduction para makamanipulate o magsidak. Ito ang example. Mas malaki ang chance na ma-hire sa trabaho ang mga pogi at matalino na at masipag pa compared sa mga taong average lang. At madali pang ma-promote ang mga poging tao, matalino at masipag. Kaya ako in-include ang matalino at masipag kasi ang pagiging pogi is multiplier ng iyong success. Kasi oo, kailangan mo din ng talino at sipag, disiplina, etc. Sabi ng mga red pill YouTubers. Agree naman ako doon. Pero kung gusto mo ma-complete package ng iyong success, isama mo na ang pagiging pogi sa lahat ng iyong aspect. Madami kang ang traits, pero mahirapan ka patunayan, kailangan ng tagal. Kaya kung pogi ka at mabait pa at lahat ng complete package, you can seduct your way to success. Kaya mag-looks maxing ka sa iyong potential bago mo pag-aralan ng Art of Seduction. Kahit maging mid-tier normie or high-tier normie, okay na. Anyway, ano bang nasa puso mo? Bakit mo gusto mong pag-aralan ng Art of Seduction? Goal mo bang maging sikat, maibig ang mga tao, makakuha ng validation, o gusto mo lang gamitin ng Art of Seduction para makahanap ng babae sinisinta?
Don't be a hypocrite, magpakatotoo tayo. Kaya gusto nating mag-manipulate para mahalin tayo ng mga tao, para hindi tayo maging insecure. Confidence comes with action and your action will be a validation to people. Ganito bro, ang example para maniwala ang pasyente sa'yo, kailangan patunayan na doktor ka talaga na professional kasi nasa iyo nakasalalay ang buhay nila sa operasyon. Kaya nag-doctorate degree, pinag-aralan mo lahat ng kaalaman bilang doktor, kaya ka confident dahil may experience ka na sa pagiging expert sa doktor. At bilang doktor, meron at meron pa ring magagalit sa'yo. Sinabi ng doktor na umiwas sa matatamis, nagalit ang pasyente mo, kakain ng matamis, nagka-diabetic, sa'yo sinisi kasi hindi mo siya pinagaling. Parang ganun ang kalagayan namin mga Luxmaxer. Oo, may experience kami bilang Luxmaxer. We try to help you build confidence by improving your looks. Ang problema, di kaya lahat mag-Luxmaxing. Di lahat matalino. Di lahat willing magkinig. Ang tunay na matalino nagpapatama, inaamin na may mali pa rin siya at nagpapatuloy na itama ang sarili sa tamang information online. Di siya nagpapatuloy sa mali at isiping yang tama ay mali naman. Inaamin ko na ako rin mismo nagkakamali. Gusto ko maging perfect. Ang paniwala ko basta't may pag-ibig ka, yun ang daan para maging perfect ang tao. Alam mo na ang tao may pagkakamali, may kasalanan kaya willing ka rin magpatawad kasi ikaw mismo may mali din. There's no point of debating na kung sino ang tama o mali. Ang totoo lahat tayo nagkakamali. Tilang nagkakamali ay ang Diyos. Kaya sumusunod ako sa Diyos para maging perfect na tao at naamin ko nagkakamali din ako. Ang sabi sa Biblia na walang matuwid sa lupa na gumagawa ng mabuti at hindi nagkakasala. Ecclesiastes 7:20. Don't hate me for being black pill YouTuber at TikTok creator. Ang totoo lahat ng pill ginagamit ko. Kailangan mo ding just be yourself tulad ng blue pill. Kailangan mo ding i-consider ang emosyon ng tao. Kailangan mo ding maging confident tulad ng red pill. Kailangan mo din magsumikap to self-improve to be the best version of yourself. Naniniwala ako ang red pill, lahat pwedeng maging Chad. Then, ang black pill, ang most realistic pill na mahirap tanggapin na sa totoo hindi ko ito favorite pill. Pero mas totoo itong pill na ito. Ang buhay ng tao walang kabuluhan kung black pill ka. Puro panglaman ng tao kung black pill ka. Kaya kailangan mong magpapogi, yun ang katotohanan. At sa tingin ko, dito masama, palabas masama lang. What if ang tao nilikha ng Diyos na lahat tayo ay pogi at maganda, kaso hindi tayo sumusunod sa Diyos kaya nagkaroon ng kapintasan. Bakit pinabayaan ng Diyos na magkaroon ng kapintasan? Well, para ma-realize natin na in the end of everything, kailangan natin ng Diyos. Maniwala ka. Kung walang Diyos, sisirain natin ang sarili natin sa bisyo, alak, sigarilyo, panonood ng maswa, pagsusugal, pagiging addict sa games, drugs, pagiging babaero, lalakero. Lahat ng kasamaan gagawin natin kung di tayo naniniwala sa Diyos. Kaya tayo pangit dahil sa mga kasalanan natin na ginagawa natin. Kung susunod tayo sa Diyos, aalagaan mo ang iyong katawan, mag-health maxing ka, parang looks maxing na rin yun, dagdag na lang ang pagiging pogi once na healthy ka na. Ayon sa expert, if you are attractive, you are a healthy person. Diwa nang naniniwala sa Diyos na alagaan ang sarili, kakain ng gulay, prutas, karne, exercise, etc., kumpletong tulog, etc. Kasi kung wala kang tiwala sa Diyos, di ka makakatulog sa balisa, maniwala ka. Kung nagtitiwala ka sa Diyos, makakatulog ka ng mahimbing at ang pagtulog is healthy. Pag-aayuno din ay healthy kasi ang sobrang pagkain ay di healthy. Matataba ka kung kain ka ng kain. Paminsan-minsan kailangan din natin magutom, mapapahinga ang sistema ng katawan natin kung di tayo kumakain. Huwag kang magrereklamo na walang makain. May tao galit pag gutom. Di natin alam, mabuti din pala ang pag-aayuno. Binanggit din yan sa Biblia. Nakakabuti rin pala sa tao ang minsan ay magutom. Di tayo pababayaan ng Diyos na mamatay ng gutom. Nandiyan ang kapatiran namin sa MCGI, Members Church of God International. Walang kapatid na mamatay ng gutom. Papakainin namin ng mga kapatid na walang makain. MCGI relihiyon ko kaya inaanyahan kita makinig ng doktrina every weekdays. Naniniwala ako bilang Luxmaxer dito sa TikTok, pwede ka naman maging pogi at mabait at the same time. Nang sumusunod sa Diyos, pogi ka na, mabait ka pa, saan ka pa. What is beautiful, that is good ayon sa halo effect sa psychology. Kaya kung pogi ka at mabait pa,
tunay ang halo effect talaga kasi people perceive you are a good person kung pogi ka at tinutupad mo talaga na maging mabuting tao at mabuti pa ang panloob mo, maganda pa ang labas. Merong tao na maganda ang labas pero ang pagkataong loob ay masama. Kung maganda ang labas mo at maganda rin ang pagkataong loob mo, mabait ka, matuwid ka, hindi lang kalugod-lugod sa tao, kalugod-lugod ka rin sa Diyos kasi pwede ka naman maging pogi at mabait at the same time. Pogi na mabait pa, complete package na yun. Kaya mag-looks max tayo bros. Looks max to your potential. Kaya wag kang susuko. Ganito talaga ang laban ng buhay. It's not over until you win your crush. Natapos mo na ang 1-hour video tutorial how to get a girlfriend. Sandali, parkour in-expect ko na ituro mo paano wala ka namang sinabi. Well, ang totoo ang dami ko nang sinabi. Ang intensyon lang ng video na ito ay ipaalala lang na kung pogi ka, di ka mahirapan magkaroon ng girlfriend. Oo, wala ko sinabing diskarte kung paano pasagutin ng babae. It's up to you kung anong diskarte mo para mapasagot mo ang babae. Pero, mag-looks maxing ka muna kung nakikinig ka sa video na ito. I assure you, pagkatapos mo mag-looks maxing, kung pogi ka na, madali na lang sa'yo magkaroon ng girlfriend kahit wala kang diskarte. Bago tayo matapos, I apologize kung nakaka-open ang sinabi ko. I'm so sorry, pero ito talaga ang realidad ng buhay. At ang realidad ay something na inevitable na di natin maiwasan magkaroon ng problema. Oo, totoo na nagtatangi ang tao na isang bagay na realidad na kailangan mo matanggap. And in the end of everything, kailangan natin ng Diyos. Parunin mo ang video ni Brother Eli Soriano tungkol sa pag-uusga sa anyo para makalmahan ka pagkatapos mong marinig ang realidad ng buhay. And see you there. Like and subscribe.